Okay mga tol, mga barko ng Pilipinas at kasama na ang PCG, no? USA, Australia at France naman ngayon, no? Maglalayag sa Philippines Exclusive Economic Zone. Kailan kaya to mga tol? Alamin natin tong balitang to mula sa GMA. At syempre, alam na natin mga tol, hindi pa man nangyayari to. Alam na natin na ito ay malamang babarahin na naman ng China. Ito ay magsasalita na naman sila ng hindi maganda. Pero 'pag eto nangyari mga tol, etong mga paglalayag na 'to ng US, Australia at France naman ngayon kasama na siyempre dito ang PCG, Philippine Coast Guard mga tol. Tignan naman natin kung ano ang gagawin ng China. Pero ini-expect na natin, iba ang gagawin nila mga tol sa normal nilang ginagawa kapag naglalayag ang mga barko natin, 'di ba? Hinaharang nila, binubuntutan nila. Pero dito mga tol, matiyag na naman sila sa malayo nito, matiyag mula sa malayo. Alright. So, ito mula sa GMA, 'wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Makakasama sa unang pagkakataon ang barko ng Philippine Coast Guard sa balikatan exercises ngayong taon. Lalahok din po ang Amerika, Australia at France sa paglalayag nila sa loob ng ating exclusive economic zone. Ito balikatan exercises 'to para to sa mga magkakaalyansang bansa. Hindi ito pagpapakita ng puwersa para labanan ang China mga tol. Pero syempre expected na natin dahil ang China ganun ang pag-uutak, ganun talaga ang iisipin nila mga tol at ganun din ang pagbatikos nila rito. At nakatutok si Chino Gaston. Mula Puerto Princesa, Palawan, sama-samang maglalayag ang mga barko ng Pilipinas, US, Australia at France sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas bilang bahagi ng 2024 Balikatan Exercises. Kasama nila sa unang pagkakataon ang barko ng Philippine Coast Guard. Ayaw kumpirmahin ng AFP kung dadaan sila sa bahagi ng EEZ kung saan namumugad ang China Coast Guard gaya ng Panganiban Reef kung saan hinaharang ng China ang resupply ships papuntang BRP Sierra Madre. O dapat din nila sabihin yun sa media. Huwag nilang confirm sa media kung saan sila dadaan mga tol. 'Di ba? Saka wala sila dapat na hingin pang pahintulot sa kahit kano kasi i-easy natin yan 'Di ba? O baka mga pro-China diyan masasabihin na naman nila, ayan na naman ang Pilipinas pino-provoke na naman nila ang China. 'Di ba sa anong paraan? Paano mo pino-provoke 'yan? Nandirito naman tayo sa loob ng EEZ natin. Hindi naman tayo lumalabas pumupunta sa EEZ nila, 'di ba? 'Di ba sa mga ginagawa ng China sila ang nagpo-provoke sa Pilipinas, binabaliktad lang ninyo. 'Di ba? Eto ginagawa ng Pilipinas, ang tanong wala bang karapatan ng Pilipinas gawin ang mga bagay na 'to sa loob ng exclusive economic zone natin? 'Di ba? Meron tayong karapatan diyan kasi may sovereign rights nga tayo diyan. Ang problema kasi engot-engotan yung mga pro-China. Pero ang sabi noon ng AFP, aabot ang aktibidad sa dulo ng EEZ ng Pilipinas sa may bahagi ng Palawan. The reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. Wow. You do exercises for that primary reason. Bit-bit ng mga Amerikano sa balikatan exercises ang mga F-22 Air Superiority Stealth Fighter Jets, AC-130 aircraft, Apache attack helicopters, Black Hawks at posible mga F-35 fighter jets. Naku, malamang mag-iiyakan na naman ng China rito. Iyakan na naman sila, no? Pati si Harry Roque rito, si Harry Mau, no? Iyak na naman yun. Papadala naman ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna at iba pang bagong military hardware. Hindi natin nagagawa to nung mga nakaraang panahon mga tol 'Di ba? Kasi puro tayo China no? Tropa natin masyado China nung mga panahon na yun Papadala naman ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna at iba pang bagong military hardware. I do not discount the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. Mhm. The message actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Yun oh. Ito yung gusto ko yung naging sagot nito Paano pag nag-react ang China? That's their problem. It's not our problem, di ba? Problema nila yun. Ito yun yung general. Matindi to. Di ba? Yan ang AFP mga kapatid, no? Talagang yung willingness na ipagtanggol ang ating teritoryo
ang ating nasasakupan, EEZ mga kapatid. Kasi sinumpaan nilang tungkulin yan. Nag-training sila dyan, naka-mindset sila dyan mga tol, na bayan muna bago sarili. Di ba may mga ganun silang mga sinasabi. Bayan muna bago pamilya, bago sarili. Yun ang ano nila eh, yun ang talagang pinangahawakan nila mga tol. Kaya talagang willing na willing silang ipagtanggol. Kung meron mang may karapatan nga talagang kantahin ng national anthem, sila yun eh. 'Di ba? Mamatay ng dahil sa'yo, sa mga manlulupig, di ka pa sisiil. 'Di ba? Sila may karapatang kumanta nun. Kapag yun ay kinakanta ni Alvarez, sa manlulupig, di ka pa sisiil. Hindi bagay eh. Imagine mo si Harry Roque kumakanta, ang mamatay ng dahil sa'yo. Hindi rin bagay mga tol eh. O imagine mo si Digong kumakanta, bayang magiliw, perlas, perlas ng silanganan, o di ba? Tas doon na sa part na, sa manlulupig, di ka pa sisiil. Samantalang nakarinig na, or going, we will have a trouble, sabing gano'n ni Xi Jinping. Di ba? Umurong agad ang buntot, mga tol. Tutuloy natin to. To demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Hindi lamang kahandaan sa dagat ang sakop ng balikatan exercises. Ang Philippine Army magsasanay din kasama ang mga Amerikano gamit ang mga medium-range capable missiles na dadalhin sa Hilagang Luzon. Part of the scenario would be the invasion and the aerial access. Colonel So Louis yan de yung de tinitingnan Maala. natin. Kaya nakafocus yung sa Lacnib for the aerial defense. Para sa GMA Integrated So yun, doon nakafocus no, sa aerial defense daw. So eto nga, eto mga sundalong to, balikan ulit natin yung usapin na inuudyukan sila ni Alvarez mga tol na mag-withdraw ng support sa kanilang commander-in-chief, no, presidente, kung sino yung binoto ng 31 million na Filipinos. Pero syempre hindi na 31 million ngayon yung iba. Bumalikwas na, no. Nagbawi na ng suporta nila. Inaatake na ngayon ng presidente natin. Well, alam mo mga tol, ang totoong dapat nating sinusuportahan, hindi naman talaga yung presidente. Yung mga action niya, syempre. Pero hindi yung pangalan niya at hindi yung apelido niya. No, alisin niyo na lang ng muka, alisin niyo ng apelido mga tol. 'Di ba? Ang suportahan yung mga aksyon. At nakikita naman natin mga tol na kapag ang aksyon ng presidente, kahit sino man 'yan, Duterte, Marcos o Aquino, kahit na sino pa 'yang presidente, basta ang aksyon niya at nakikita mong handa niyang ipaglaban ng ating bansa, ang ating soberanya laban sa mga invader o laban sa mga mananakop, dapat ang mga Pilipino nagtutulungan, 'di ba? Dapat ang mga Pilipino nagsusuportahan. Dapat ang sinusuportahan natin yung mga aksyon na ganyan, mga desisyon na ganyan, hindi yung mukha, hindi yung pangalan. Kasi ang problema sa iba mga tol, mukha at pangalan ang sinusuportahan nila eh. Kahit na bale-balentong na, kahit mali-mali na yung pinagagagawa, kahit mali-mali na yung mga pinasok na kasunduan, 'di ba? Kahit mali-mali na yung sinasabi o laban bawi na yung mga sinasabi, suportado pa rin nila kasi yun yung sinusuportahan nila eh. 'Di ba? Sinusuportahan nila yung apelyido at saka yung mukha eh. Hindi na nila wala na silang pakialam dun sa ginagawa kung tama pa ba o mali. 'Di ba? Mali yung ganong mindset mga tol. Dapat bilang isang Pilipino, 'di ba? Para ba sa Pilipinas 'yang ginagawa mo, 'di ba? Para ba sa Pilipinas 'yan? Sabihin na lang natin ang ginagawa nila, iniiwas lang nila ang Pilipinas sa giyera. Sabihin natin ganun ang kanilang adhikain, ang kanilang mindset, layunin. Pero ano ang kapalit, 'di ba? Ano ang kapalit? Gawin na lang natin mga tol, para mas simple, meron kang bakuran. Lagi naman natin tong lagi naman nating binibigay na example eh. Meron kang bakuran, inaangkin ng kapitbahay mo. So para maging payapa ang lahat, ibigay mo na lang, hayaan mo na lang. O kaya sabihin ng kapitbahay mo, sige, sa'yo naman yan eh. O, nasa iyo titulo. Nasa iyo ang nasa iyo lahat ng papeles. Pero humingi ka muna sa akin ng pahintulot pag may gagawin ka dyan sa bakuran na yan. Kasi akin yan. 'Di ba? Tama ba 'yon mga tol? Para walang gulo. Kasi gano'n ang ginagawa ngayon sa atin ng China eh. 'Di ba? Ayaw nilang kilalanin yung 2016 arbitral ruling. Ang kinikilala lang nila yung 9-dash line na nilang inimbento nila. Gusto nila lahat ng gagawin ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone natin, hihingi muna tayo ng permiso sa kanila. Tama ba yun? Yun ang isinusuko ng mga pro-China mga tol. Well anyway, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.
Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.